Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at pagpapatawad. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang kahirapan, kundi ang sugat na dulot ng mga taong inaasahan mong mag-aalaga sa'yo. Ngunit paano kung sa pinakamatinding pagsubok ng buhay, doon mo pala matatagpuan ang tunay mong halaga at lakas? Isang mumurahing bag, ang walang awang ibinato sa paanan ni Luwalhati. Ang kalabog nito sa makintab na sahig ng Villa Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng malaking sala, isang tunog na kasing talas ng salitang binitiwan ng kanyang manugang. Yung mga importante lang, Nay. Walang gaanong espasyo sa tahanan, sabi ni Marahuyo. Ang matinis niyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Nakapamewang ito habang pinagmamasdan si Luwalhati, parang isang reyna sa sarili niyang kaharian na nag-uutos sa isang alipin. Nanginginig ang mga kamay ni Luwalhati habang dahan-dahan niyang dinampot ang bag. Ang isip niya'y blanko. Paano niya isisiksik sa isang maliit na bag ang buong buhay niya? Ang mga alaala na nakapaloob sa bawat sulok ng bahay na ito. Hinanap ng kanyang mga mata si Silang, ang kanyang bugtong na anak. Nakatayo ito malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila, abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Ngunit alam ni Luwalhati na hindi ito abala. Umiiwas ito. Ayaw nitong masaksihan ang kalupitan ng asawa nito sa sarili niyang ina. Ayaw nitong salubungin ang mga mata niyang nagmamakaawa. Silang, anak. Halos pabulong na tawag niya. Hindi lumingon si Silang. Isang kibit lang ng balikat ang isinagot nito. At sa simpleng kilos na yon, gumuho ang munting pag-asa na natitira sa puso ni Luwalhati. Ang sakit ay tila isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Dinala siya ng kanyang mga paa sa lumang piano sa gilid ng sala. Kivat ito ng kanyang ina. Isang pamana na mas matimbang pa sa ginto. Hinaplos niya ang malamig at makikinis na tiklado. At sa isang iglap, bumalik ang isang alaala. Naalala niya ang maliliit na kamay ni Silang, halos 5 taong gulang pa lamang noon, habang tinuturuan niya itong tumipa ng simpleng himig. Ang tawa ng bata, ang halik nito sa kanyang pisngi sa tuwing tama ang nota. Paglaki ko, Nay, sabi ng munting Silang noon, aalagaan kita, hindi kita pababayaan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa tikladong kulay gatas. Saan napunta ang batang iyon? Saan nagkulang siya sa pagpapalaki dito para maging ganito ito kalamig at kawalang pakialam? Tama na ang drama. Nay, hinihintay na tayo ng sasakyan. Putol ni Marahuyo sa kanyang pagmumuni-muni. Walang pakundangan nitong hinila ang braso ni Luwalhati, palayo sa pianong tila bahagi na ng kanyang kaluluwa. Walang nagawa si Luwalhati kundi magpatianod. Habang kinakaladkad siya palabas ng sarili niyang tahanan, ang bawat hakbang ay parang 1 milya ang bigat. Sinulyapan niya ang mga larawan sa dingding, ang kanyang yumaong asawa, ang araw ng kasal nila, ang binyag ni Silang. Lahat ay mga piraso ng isang masayang kahapon na tila isa na lamang panaginip. Sa labas, isang puting van na walang anumang marka ang naghihintay. Si Silang ang nagbukas ng pinto, ngunit hindi pa rin ito makatingin ng diretso sa kanya. Pumasok si Luwalhati sa loob, umupo sa malamig na upuan at niyakap ang mumurahing bag na naglalaman ng kakarampot na piraso ng kanyang buhay. Ang biyahe ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang nagsalita. Pinanood lang ni Luwalhati ang Villa Esmeralda na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na pader na may malaking bakal na tarangkahan.
Ang pintura sa pader ay natutuklap na at may mga baging na gumagapang dito. Sa itaas ng tarangkahan, may isang lumang karatula na may nakasulat na mga salitang nagpabigat lalo sa kanyang puso. Tahanan ng paglimot! Tahanan ng paglimot! May ko sulangkwen. Pinagbuksan siya ng pinto ni Silang. Bago siya bumaba, hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Anak, huwag. Huling pakiusap niya. Sa wakas, tumingin si Silang sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay blangko, walang emosyon. Dahan-dahan nitong inalis ang kamay niya. Para rin po ito sa inyo, Nay. Para maalagaan kayo ng mabuti. Ang mga salitang yon na dapat sana'y nagbibigay ginhawa ay lalong nagpasakit sa kanya. Pumasok siya sa loob ng tarangkahan at narinig niya ang mabigat na pagsara nito sa kanyang likuran. Ang tunog ay parang isang hatol. Tumingala siya sa gusali. Malaki ito, ngunit madilim at walang buhay. Ang amoy ng Lysol at kalungkutan ay sumalubong sa kanya. Dito na ba siya magtatapos? Dito na ba siya maghihintay ng kanyang kamatayan? Malayo sa lahat ng kanyang minahal? At sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, naintindihan ni Luwalhati na hindi ito isang tahanan. Ito ay isang kulungan. At siya, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ay tunay na nag-iisa. Ang amoy ng Lysol na humahalo sa amoy ng gamot at matandang balat ang unang bumati kay Luwalhati sa kanyang pagpasok. Dinala siya ng isang matabang babae sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. May 2 kama sa loob, isang maliit na bintanang may rehas at isang aparador na kinakalawang na ang mga bisagra. "Diyan ka," sabi ng babae. Itinuturo ang bakanteng kama. "Huwag kang magkakalat." At yan, sabay turo sa manipis na kumot na nakatiklop sa paanan ng kama. "Hanggang bukas na yan, huwag kang hihingi ng iba." Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito at naglakad paalis. Ang mga bakya nito ay humahampas sa sementadong sahig. Naiwan si Luwalhati sa katahimikan ng kwarto. Inilapag niya ang kanyang bag sa kama at umupo. Ramdam niya ang pagod hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang mga gamit sa aparador nang may mapansin siyang isang bagay sa ilalim ng kanyang damit, ang alampay na gansilyo na regalo sa kanya ng yumaong asawa. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ito na lamang ang natitirang pisikal na alaala niya rito. Biglang bumukas ang pinto at isang masungit na nurse ang pumasok. "Hoy Lola, ano yan?" Mataray na tanong nito, ang mga matay nakatutok sa alampay. "Bawal ang personal na gamit na ganyan dito. Baka mawala lang. Kami pa ang sisihin niyo." Bago pa man makasagot si Luwalhati, walang awang hinablot ng nurse ang alampay mula sa kanyang mga kamay. "Teka, iyan ay..." Pigil ni Luwalhati, nanginginig ang boses. "Pamigay yan ng asawa ko." "Wala akong pakialam." Walang pusong sagot ng nurse. "Lahat ng gamit dapat nakalista. Kukunin ko to." Itinupi nito ang alampay at isinilid sa kanyang bulsa. Parang may kung anong kirot na naramdaman si Luwalhati. Hindi lang isang alampay ang kinuha sa kanya, kundi isang piraso ng kanyang puso. Ngunit wala siyang lakas para lumaban. Napaupo na lamang siya sa kama. Talunan. Dumating ang oras ng hapunan. Isang bandeha na may lamang malabnaw na sabaw, isang tasang kanin at isang maliit na piraso ng isda ang inilapag sa harap niya. Halos hindi niya ito magalaw. Ngunit sa kabilang mesa, nakita niya ang isang matandang babae, payat at nanginginig sa gutom, na tinititigan ang kanyang pagkain. Dahan-dahang tumayo si Luwalhati, dinala ang kanyang bandeha at inilapag ito sa harap ng matanda. "Sa inyo na po," mahinang sabi niya. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ang mga matay puno ng pagtataka at pasasalamat. Walang salitang namutawi sa mga labi nito.
Ngunit sapat na ang nangiti nitong halos bungina para magbigay ng kaunting init sa nanlalamig na puso ni luwalhati. Sa gitna ng kanyang sariling pighati, nakahanap pa rin siya ng puwang para sa awa. Samantala, sa Villa Esmeralda, ibang-iba ang eksena. Isang bote ng mamahaling champagne ang bumukas sa mga kamay ni Marahuyo. Ang tawa niya ay malutong at matagumpay. "To us, Be! To our new life!" sabi niya. Itinaas ang kanyang baso kay Silang. Nginitian siya ni Silang at itinaas din ang kanyang baso. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "To us," ulit niya, walang sigla. Naglakad-lakad si Marahuyo sa sala. Ang mga takong ay tumutunog sa sahig na dati tinatapakan ng kanyang biyenan. Imagine, Ibhe, kapag naibenta na natin to, makakabili na tayo ng kondo sa BGC at itong mga lumang gamit na to, sabi niya. Sinipa ng bahagya ang isang maliit na baul. Lahat yan, ipapatapon ko. We need a fresh minimalist start. Hindi kumibo si Silang. Kinuha niya ang bote at muling nagsalin sa kanyang baso. Nang tumalikod si Marahuyo para sagutin ang isang tawag, napatingin siya sa pianong nasa sulok. Bigla niyang naalala ang mukha ng kanyang ina kanina. Ang sakit, ang pagkabigo. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Tama ba ang ginawa nila? "Hey, Be! Are you listening?" Pukaw ni Marahuyo, tapos na sa kanyang tawag. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Ipinulupot ang mga braso sa kanyang leeg. "Huwag mo nang isipin si nanay. She's in good hands. Isipin mo na lang ang future natin, ng mga anak natin. Everything I do is for us." Ang mga salita ni Marahuyo ay parang isang gamot na pampamanhid. Ang halik nito sa kanyang pisngi ay nagpabura sa bahagyang pagsisisi na kanyang naramdaman. Tumingin siya sa asawa, sa magandang mukha nito, at pinili niyang maniwala sa mga kasinungalingan nito. Pinili niyang kalimutan ng ina na nagbigay buhay sa kanya. Pabalik sa tahanan ng paglimot, gumagabi na. Nakahiga si luwalhati sa matigas na kama. Nakatitig sa kisameng may mga agyo. Ang tanging naririnig niya ay ang paghilik ng kanyang kasama sa kwarto at ang tunog ng sarili niyang humihikbing puso. Ito na ba ang katapusan niya? Isang numerong unti-unting lilimutin ng panahon? Habang papalalim ang gabi, isang sasakyan ang huminto sa labas ng tarangkahan. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking matangkad at nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang kanyang presensya ay tila hindi nababagay sa malungkot na lugar na yon. Lumapit siya sa guardhouse kung saan isang antuking gwardiya ang nagbabantay. "Magandang gabi po," magalang na bati ng lalaki. "Nais ko sanang makausap ang isa sa mga residente ninyo." Inis na nag-angat ng tingin ng gwardiya. "Sarado na. Anong oras na o? Bukas ka na bumalik." Hindi natinag ang lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Importante po ito. Hinahanap ko si Ginang Luwalhati de la Vega. Kinailangan pang magpakita ng ID at mag-iwan ng malaking halaga para sa merienda ang estranghero para lamang payagan siyang pumasok ng gwardiya." Ang mga patakaran ng tahanan ng paglimot ay tila nababaluktot kapalit ng tamang halaga. Ilang sandali pa, isang inaantok na nurse ang kumakatok sa pinto ng kwarto ni luwalhati. "Lola, gising. May bisita ka raw," sabi nito. Walang kabuhay-buhay. Nagising si luwalhati na naguguluhan. Sino ang bibisita sa kanya sa ganitong oras ng gabi? Si Silang ba? Biglang may kung anong pag-asa ang umusbong sa kanyang dibdib. Nagbago na ba ang isip ng kanyang anak? Susunduin na ba siya nito? Dali-dali siyang bumangon at sumunod sa nurse. Dinala siya nito sa isang maliit at malungkot na visitors area. May isang bilog na mesang bakal na kinakalawang at 2 upuang plastik. Nakaupo roon ang isang lalaki, nakatalikod sa kanya. Kahit sa dilim, kitang-kita ang tikas ng kanyang katawan at ang ayos ng kanyang mamahaling suit.
Dahan-dahang humarap ang lalaki. Hindi ito sisilang. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit magalang. Tumayo ito nang makita siya. Ginang Luwalhati de la Vega, magandang gabi po. Ako po si Attorney Bantayog Recto. Pagpapakilala nito, ang boses ay kalmado at malalim, na wala ang munting pag-asang kanina'y kanyang naramdaman. Isang abogado. Anong kailangan sa kanya ng isang abogado? Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Maaari po ba tayong maupo? Sumunod si Luwalhati. Umupo sila nang magkaharap. Inilapag ni Attorney Recto ang isang mamahaling leather briefcase sa mesa, isang bagay na tila hindi nababagay sa karumihan ng lugar. Ginang de la Vega, panimula ng abogado, narito po ako dahil sa isang napakahalagang bagay na may kinalaman sa pamilya ng inyong ina. Napakunot ang noo ni Luwalhati. Ang aking ina? Matagal na po siyang pumanaw. Alam ko po, at nakikiramay po ako. Magalang na sabi ni Bantayog. Ang tinutukoy ko po ay ang pamilya niya. Bago pa man siya napadpad dito sa Pilipinas, ang pamilya de Moura ng Brazil. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Luwalhati sa pagkarinig ng pangalang yon. De Moura. Iyon ang apelyido ng kanyang lola, isang kwentong madalas ikwento ng kanyang ina noong bata pa siya. Isang pamilyang mayaman na tinalikuran daw ng kanyang lola para sa pag-ibig. Ano po ang tungkol sa kanila? May inilabas na mga dokumento si Attorney Recto mula sa kanyang briefcase, pati na rin ang isang lumang litrato na naka-frame. Inilapag niya ito sa harap ni Luwalhati. Sa litrato, may isang babaeng napakaganda, nakaupo sa harap ng isang grand piano. Ang kanyang ngiti ay malungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay may ningning. Iyan po si Vittoria de Moura, ang inyong lola, sabi ni Bantayog, isang kilalang concert pianist sa kanyang panahon. Napahawak sa kanyang dibdib si Luwalhati. Iyon nga ang kanyang lola. Ang larawang iyon ay katulad ng isang maliit at kupas na retrato na itinatago niya. Matagal na po kayong hinahanap ng pamilya de Moura, pagpapatuloy ng abogado. Simula nang pumanaw si Don Alvaro, ang kapatid ng inyong lola, walang naiwang direktang tagapagmana sa kanilang napakalaking yaman. Ayon sa huling testamento na natagpuan, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa nag-iisang anak ng kanyang kapatid na si Vittoria o sa mga direktang ina po nito. Hindi makapaniwala si Luwalhati sa kanyang naririnig. Ito ba ay isang panaginip o isang malupit na biro? Imposible po iyan. Isa lamang po akong ordinaryong. Hindi niya masabi ang salitang matanda na itinakwil. Biyuda. Ginang de la Vega, naiintindihan ko po ang inyong pag-aalinlangan. May inilabas na isa pang dokumento si Bantayog. Ito po ang birth certificate ng inyong ina, si Esmeralda de Moura Jimenez, at ito naman po ang sa inyo, Luwalhati Jimenez de la Vega. Kayo po ang nag-iisang apo at buhay na kamag-anak ni Vittoria de Moura. Nakatitig lamang si Luwalhati sa mga papel. Ang isip niya'y gulong-gulo. Yaman? Tagapagmana? Paanong nangyari ito sa kanya? Isang babaeng itinapon na lamang sa isang bahay ampunan para sa mga matatanda. Bigla, parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Ang piano, ang lumang piano sa Villa Esmeralda. Naalala niya ang bilin ng kanyang ina bago ito pumanaw. Anak, huwag na huwag mong ipagbibili ang pianong yan. Nandyan ang ating tanging yaman. Akala niya noon, ang tinutukoy ng ina ay ang mga alaala. Ngunit may iba pa. May isang sikretong compartment sa loob niyon. Isang maliit na kahon na naglalaman ng mga lumang sulat sa wikang Portuges at isang maliit, kakaibang hugis na susi. Ang piano. Halos pabulong na, sabi ni Luwalhati. Nasa piano ang iba pang mga papeles, mga sulat, at isang susi. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Bantayog Recto.
Iyan na nga po ang huling piraso na kailangan natin para makumpleto ang lahat. Napatitig si luwalhati sa abogado. Ang pag-asa, isang emosyong akala niya'y tuluyan ng namatay sa kanyang puso, ay unti-unting nabubuhay. Hindi pa pala ito ang katapusan. Maaaring ito pala ang simula. Tumayo si Atty. Recto, inayos ang kanyang gamit. Tumingin siya kay luwalhati. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng kahulugan. Ginang de la Vega, hindi niyo na kailangang manatili pa rito kahit isang gabi. Ngunit may mas mahalaga tayong dapat pag-usapan. Sa yaman at kapangyarihang biglang mapapa sa inyo. Maaari ninyong lisanin ang lugar na ito. O higit pa roon. Huminto siya sandali. Hinayaang lumubog ang kanyang mga salita. Maaari ninyong bilhin ang buong lugar na ito. Ang tanong ay, ano ang gagawin ninyo sa kapangyarihang yan? Kinabukasan, nagising si luwalhati hindi sa tunog ng pag-ubo ng kanyang mga kasama o sa sigaw ng mga nurse, kundi sa sinag ng araw na dahan-dahang tumatagos sa mamahaling kurtina ng isang hotel suite. Ang kama ay malambot, ang kumot ay mabango. Sa isang iglap, inakala niyang nananaginip lamang siya. Ngunit nang makita niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin sa kwarto, isang babaeng may bakas pa rin ng kalungkutan sa mukha, ngunit may bago ng determinasyon sa mga mata. Alam niyang totoo ang lahat. Kagabi, pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad siyang inilabas ni Atty. Bantayog sa tahanan ng paglimot at dinala sa isang 5-star hotel. Ito raw ang pansamantalang tirahan niya habang inaayos ang lahat. May kumatok sa pinto. Si Atty. Bantayog may dalang folder at isang bagong telepono. Magandang umaga po, Ginang de la Vega, bati nito. Sana ay naging mahimbing ang inyong tulog. Mas mahimbing kaysa sa inaasahan ko, attorney. Sagot ni luwalhati. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ano na ang ating unang hakbang? Umupo sila sa isang maliit na mesa kung saan may nakahandang almusal. Inilatag ng abogado ang mga dokumento. Ayon po sa paunang imbestigasyon na ipinagawa ko kagabi, malaki po ang problema sa kumpanya ni Ginoong Silang. Ipinakita niya kay luwalhati ang isang financial report. Nakasulat doon ang mga numero, mga utang sa bangko, mga pautang na hindi nababayaran, mga supplier na naghahabol. Ang kumpanyang ipinundar ng kanyang yumaong asawa na ipinamana niya kay Silang ay nasa bingit ng pagkalugi. Isang matinding kirot ang naramdaman ni luwalhati. Hindi galit, kundi awa. Awa para sa kanyang anak na nabulag sa ambisyon at sa impluwensya ni Marahuyo. Ginawa nila ang lahat ng ito para lamang sa perang wala na rin pala sa kanila. Mukhang ganun na nga po, sabi ni Bantayog. At mukhang ang pagbenta sa Villa Esmeralda ang kanilang huling alas. Tumingin si luwalhati sa labas ng bintana sa mga nagtataasang gusali ng syudad. Ang kapangyarihang hawak niya ngayon ay parang isa sa mga gusaling iyon. Mataas, nakalulula. Ngunit alam niya kung saan ito dapat gamitin. Attorney, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Gusto kong bilhin ninyo ang lahat ng utang ng kumpanya ni Silang. Lahohat. Bahagyang natigilan si Atty. Bantayog, ngunit agad ding bumalik ang kanyang kompostura. Masusunod po. Ibig sabihin, kayo po ang magiging pangunahing may-ari ng utang nila. Sa isang salita nyo lang, maaari silang bumagsak. Tumango si luwalhati. Iyan ang unang hakbang. Ang pangalawa. Huminga siya ng malalim. Gusto kong bilhin ninyo ang tahanan ng paglimot. Ngayon din, huwag ninyong ipaalam kung sino ang bumibili. Gusto kong sorpresahin ang kanilang management. Isang bahagyang paghanga ang gumuhit sa mukha ng abogado. Isang napakagandang plano, Ginang de la Vega. Ako na po ang bahala sa lahat. Samantala, sa Villa Esmeralda, masayang-masaya si Marahuyo habang kausap ang isang real estate agent sa telepono. Yes, that's a great offer. Mas mataas pa sa inaasahan namin. Halos pasigaw niyang sabi. Sige,
Sige, sabihan mo ang buyer, we will prepare the documents right away. Pagkababa niya ng telepono ay halos magtatalon siya sa tuwa. Niyakap niya si Silang na kasalukuyang nagkakape. Pe, narinig mo yon? May buyer na. At ang laki ng offer. Solve na lahat ng problema natin. Ngunit hindi natuwa si Silang. Hindi ba parang napakabilis naman? Kahapon lang nating inilista ang bahay. Ngayon may offer na agad? Ano ka ba? Magpasalamat ka na lang. This is a blessing. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. This is our ticket to a new life. Sabi ni Marahuyo, hinalikan siya sa pisngi at dali-daling umakyat sa itaas para maghanap ng isusuot para sa kanilang selebrasyon. Hindi niya alam na ang blessing na yon ay isang bitag na maingat na inilatag ng biyenan na kanyang itinakwil. Hapon na nang matapos ang lahat ng transaksyon, tinawagan ni Attorney Bantayog si Luwalhati. Ma'am, tapos na po. Ang tahanan ng paglimot ay opisyal ng pag-aari ninyo. Sa tahanan ng paglimot, ang matabang manager na si Gingang Corpus ay abala sa pagbibilang ng pera sa kanyang opisina nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Hello? Inis niyang sagot. Isang formal na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Good afternoon. Am I speaking with the administrator of tahanan ng paglimot? Ako nga. Bakit? Tumatawag po ako mula sa opisina ni Attorney Bantayog Recto. Nais ko lang pong ipaalam na simula ngayong araw, ang pasilidad na inyong pinamamahalaan ay may bago ng may-ari. Natawa ng malakas. Sige nga kang Corpus. Ano? Bagong may-ari? Imposible yan. May kopya na po ng papeles na ipinadala sa inyong email at nais din po naming ipaalam na bukas ng umaga, bibisita ang bagong may-ari para inspeksyonin ang lugar. Bago pa man makasagot si Gingang Corpus, ibinaba na ng kausap ang telepono. Nagmamadali niyang binuksan ang kanyang computer at doon nakita niya ang isang opisyal na dokumento. Totoo nga, sino namang walang magawa sa buhay ang bibili sa bulok na lugar na to? Bulong niya sa sarili habang isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang itim at makintab na sasakyan ang marahang pumarada sa harap ng tahanan ng paglimot. Unang bumaba si Attorney Bantayog Recto, binuksan ang pinto sa likod at mula roon ay lumabas si Luwalhati. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at may takot sa mga mata na pumasok sa tarangkahang yon 2 gabi na ang nakalipas. Nakasuot siya ngayon ng isang simpleng bestidang kulay krema na may kasamang eleganteng alampay na nakasabit sa kanyang mga balikat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang tindig. Tuwid na tuwid, ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit hindi matitinag. Nagmamadaling lumabas si Gingang Corpus, ang manager, para salubungin sila. Ang kanyang mukha ay pinaghalong pagtataka at pagkabalisa. Good morning po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong niya. Pilit nang ngumingiti. Hindi sumagot si Luwalhati. Hinayaan niyang si Attorney Bantayog ang magsalita. Nandito kami para sa inspeksyon. Ito po si Ginang de la Vega, ang bagong may-ari. Ang pilit na ngiti sa mukha ni Guang Corpus ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng purong pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, napapalipat-lipat ang tingin mula kay Luwalhati patungo sa abogado at pabalik. Ano? Po? Siya? Tumango si Luwalhati. Ako nga po, Ginang Corpus. Pumasok na po tayo. Ang bawat hakbang ni Luwalhati sa loob ng pasilyo ay tila yumanig sa buong pundasyon ng lugar. Ang mga staff na dati walang pakialam at masusungit ay napapatigil sa kanilang mga ginagawa. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakaawang. Ang masungit na nurse na kumuha ng kanyang alampay ay namutla ng husto nang makita siya. Dumiretso si Luwalhati sa opisina ni Gingang Corpus. Nais kong makita ang listahan ng lahat ng empleyado rito. Ngayon din, utos niya. Ang boses ay mahinahon
ngunit may bigat na hindi maaring balewalain. Nanginginig na iniabot ni Genga Corpus ang folder. Isa-isang tiningnan, niluwalhati ang mga pangalan. Tumigil siya sa ilang pangalan, kabilang na ang sa NARS na umapi sa kanya. Kayong mga may markang pula, sabi ni luwalhati. Ibinalik ang folder sa manager. Hindi na kailangan ng inyong serbisyo simula sa araw na ito. Maaari na kayong umuwi. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga staff na nakikinig sa labas. Pagkatapos noon, ipinatawag ni luwalhati ang lahat ng mga matatandang residente sa common area. Sila ay naguguluhan, nagbubulungan. Ano ang nangyayari? Tumayo si luwalhati sa kanilang harapan. Sa tabi niya si Attorney Bantayog. Ngumiti siya. Isang tunay at mainit na ngiti. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula niya. Marahil ay nagtataka kayo. Ako po si luwalhati. Kagaya ninyo, naging residente din ako ng lugar na ito. Kahit sa sandaling panahon lamang. May mga nagulat, may mga tumango na nakakakilala sa kanya. Nasaksihan ko po ang hirap at lungkot sa lugar na ito. Pagpapatuloy niya. At hindi po yun tama. Kaya simula po ngayong araw, ako na po ang bagong mamamahala. At ipinapangako ko sa inyo, ang tahanan ng paglimot ay magiging isang tunay na tahanan. Isang tahanan ng pag-asa at pag-aaruga. Isang matandang lalaki ang naglakas loob na magtanong, "Totoo po ba yan?" Ngumiti si luwalhati. Opo. Magkakaroon po tayo ng mas masasarap na pagkain, mas malinis na tulugan, at mga bagong nurse at caregiver na may puso para sa kanilang trabaho. Ang lugar na ito ay hindi na magiging isang kulungan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahanan ng paglimot, kasabay ng mga luhang puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Samantala, sa Villa Esmeralda, isang courier ang nag-abot ng isang makapal na brown envelope kay Marahuyo. Ano to? Tanong niya. Tinitingnan ang pangalan ng law firm na nakasulat sa labas. Binuksan niya ito nang walang gana. Sa loob, isang formal na sulat ang kanyang nakita. Isang urgent summons for a family meeting na nag-aatas sa kanya at kay silang na humarap sa opisina ni Attorney Bantayog Recto kinabukasan. Natawa siya ng malakas. Ano to, isang biro? Ipinakita niya ito kay silang. Tingnan mo, be. Nag-hire pa yata ng abogado si nanay. Desperada na talaga. Kinuha ni silang ang sulat at binasa ito. Hindi siya natawa. Isang kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Marahuyo, mukhang seryoso to. Seryoso? Baka naman yung mga charity-charity lang yan. Huwag kang praning, sabi ni Marahuyo. Winagayway ang kamay. Hayaan mo siya. Tayo ang mananalo rito. Ngunit hindi mapakali si Silang. May kung anong nagsasabi sa kanya na mali ang kanilang ginawa at may kapalit ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang ina. Gusto niyang sigawan ito. Tanungin kung ano ang binabalak nito. Isang ring. 2. Sa ikatlo, may sumagot. Hello? Ngunit hindi boses ng kanyang ina ang kanyang narinig. Isang boses ng lalaki. Kalmado, formal at malamig. Sino to? Nasaan ang nanay ko? Tanong ni Silang. Si Attorney Bantayog Recto po ito. Sagot sa kabilang linya. Kung meron po kayong nais sabihin kay Ginang de la Vega, mangyaring idaan nyo na lamang po sa akin. Mula ngayon, Ginoong de la Vega, lahat ng komunikasyon ay dadaan na sa akin. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono. Napatulala si Silang, hawak pa rin ang telepono sa kanyang tainga. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakabibingi pa kaysa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya ang may hawak ng kontrol. Ang conference room ng law firm ni Attorney Bantayog Recto ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng air conditioner. Isang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany
Ang nasa gitna ng kwarto, napapalibutan ng mga mamahaling leatherback chairs. Sa isang dulo ng mesa, kalmadong nakaupo si Luwalhati. Sa tabi niya ay si Attorney Bantayog. Ang kanyang mukha ay seryoso. Habang inaayos ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento, biglang bumukas ang pinto at pumasok sina Silang at Marahuyo. Si Marahuyo ay nakasuot ng isang mamahaling bestida. Ang kanyang postura ay may halong arogansya na tila handa para sa isang laban. Si Silang naman ay halatang hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang ina. Nang makita niya si Luwalhati, ang maayos nitong pananamit, ang kalmadong ekspresyon, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang inaasahan niyang makita. Hindi ito ang talunan at umiiyak na ina na iniwan niya sa tahanan ng paglimot. So anong drama to, Nay? Bungad ni Marahuyo, hindi na nag-abalang bumati. Umupo ito sa tapat ni Luwalhati at ipinag-krus ang kanyang mga braso. Nag-hire ka pa talaga ng abogado para lang magmakaawa na bumalik sa Villa Esmeralda. Let me tell you, it's not going to. Ginang Roches de la Vega, putol ni Attorney Bantayog sa matigas ngunit magalang na tono. Kung maaari po sana, maupo muna kayo ni Ginoong de la Vega at pakinggan ang aming sasabihin. Inirapan siya ni Marahuyo, ngunit umupo na rin. Kinuha ni Silang ang upuan sa tabi nito. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanyang ina, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita. Bakit po kami narito? Tanong ni Silang. Huminga ng malalim si Attorney Bantayog at itinulak ang isang tumpok ng papeles sa gitna ng mesa. Narito po tayo para pag-usapan ang estado ng inyong kumpanya, ang De La Vega Holdings. Napakunot ang noo ni Silang. Anong kinalaman ninyo sa kumpanya ko? Simple lang po, Ginoong De La Vega, sabi ng abogado. Sa nakalipas na 24 na oras, ang law firm ko, sa ngalan ng aking kliyente, tumango siya patungo kay Luwalhati, ay binili ang lahat ng outstanding loans at receivables ng inyong kumpanya mula sa iba't ibang bangko at financial institutions. Sa madaling salita, ang dati ninyong mga utang ay utang nyo na ngayon kay Ginang Luwalhati de la Vega. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Silang at Marahuyo. Ang kayabangan sa mukha ni Marahuyo ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito at pagkatulala. Ano? Imposible yan. Saan naman kukuha ng ganyang kalaking pera si nanay? Halos pasigaw na, sabi ni Marahuyo. Hindi na pumahalaga kung saan nanggaling ang pondo. Kalmadong sagot ni Attorney Bantayog. Ang mahalaga, hawak po namin ang mga dokumentong ito. At ayon sa batas, bilang pinakamalaking may utang, may karapatan ang aking kliyente na i-call in all your debts effective immediately. Kung hindi nyo iyon mababayaran, mapipilitan kaming i-file ang bankruptcy at i-liquidate ang lahat ng assets ng kumpanya. Namutla si Silang na parang papel. Ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama, ang imperyong pinangarap niyang palaguin, ay guguho sa isang iglap. Hindi nyo yan magagawa sa akin, Nay, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Nakatingin kay Luwalhati. Anak niyo ako. Sa wakas, nagsalita si Luwalhati. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang martilyo. Oo, anak kita, Silang. At dahil anak kita, tinuturuan kita ngayon ng leksyon na dapat ay matagal ko nang itinuro sa'yo. Dito na sumabog si Marahuyo. Tumayo ito at dinuro si Luwalhati. Walang hiya ka, isa kang demonyo. Pagkatapos naming alagaan ka, ito ang isusukli mo? Ginagamit mo ang pera mo para sirain kami. Inalagaan? Tanong ni Luwalhati. Isang bahid ng sakit ang gumuhit sa kanyang muka. Ang pagtapon sa akin sa isang lugar kung saan hinablot ang alaala ng asawa ko at hinayaan akong magutom, iyon ba ang pag-aalaga para sa'yo, Marahuyo? Natigilan si Marahuyo. Huwag po kayong mag-alala, sabi ni Attorney Bantayog na tila gustong ibalik ang kaayusan.
Hindi naman po ganun kalupit ang aking kliyente. Meron po siyang inihandang 2 opsyon para sa inyo. Tumingin si Silang sa abogado, naghahanap ng kahit anong pag-asa. Option A, hahayaan naming i-file ninyo ang bankruptcy. Mawawala sa inyo ang lahat. Ang kumpanya, ang kotse, ang Villa Esmeralda. Napahawak sa kanyang dibdib si Marahuyo. Option B, pagpapatuloy ng abogado. Ibibigay ninyo kay Ginang de la Vega ang buong kontrol sa kumpanya. Ikaw, Ginoong Silang, ay mananatiling empleyado, ngunit walang sweldo. Sa halip, maglilingkod ka bilang isang volunteer worker sa bago niyang foundation, sa isang community center para sa mga nakatatanda. Sa puntong ito, hindi na nakatiis si Silang. Saan niyo nakuha ang ideyang ito? Sino ka ba talaga? Tanong niya kay Bantayog. Ngumiti si Attorney Bantayog. Ako po ay kinatawan lamang. Ang aking serbisyo ay binayaran ng pamilya de Mura ng Brazil. Matagal na po nilang ipinahanap si Ginang de la Vega para protektahan. Iyon na ang huling dagok. Naintindihan ni na Silang at Marahuyo na hindi ito isang simpleng pagganti. Ito ay isang laban na talo na sila bago pa man magsimula. Ang kanilang maliit na kasakiman ay bumangga sa isang kapangyarihang hindi nila sukat akalain. Humarap si Luwalhati sa kanyang anak. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan na ng isang malalim na kalungkutan. Kaya, pumili ka Silang, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mga mata ng anak. Pagkalugi o pagtubos? Ang amoy ng sahig na bagong lampaso at sabong panlaba ang gumising sa diwa ni Silang. Malayong malayo sa amoy ng brewed coffee at leather-bound documents na dating nagsisimula na ng kanyang araw. Nakasuot siya ngayon ng isang simpleng puting t-shirt at maong isang uniforme na ibinigay sa kanya. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lamang sa pagpirma ng mga tseke at paghawak sa manibela ng mamahaling kotse, ay nakababad ngayon sa isang timbang puno ng tubig at sabon. Ito ang unang araw niya sa puso ni Luwalhati Center, ang bagong pangalan ng dating tahanan ng paglimot, at ang unang trabaho niya, magkuskos ng sahig ng common area. Ang bawat kuskos ng brush sa sahig ay parang isang insulto sa kanyang pagkatao. Ang mga matatandang residente na dati hindi niya pinapansin ay nakatingin ngayon sa kanya. May mga matang nagtataka, may mga nagbubulungan. Ramdam niya ang kanilang mga tingin na parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang likod. Dahan-dahan lang iho, baka mapagod ka, sabi ng isang boses sa likod niya. Lumingon siya. Isang matandang babae na may mabait na muka at nakangiti sa kanya. Si Ginhawa, ang dati nilang kasambahay na ngayon, ay isa sa mga bagong hire na head caregiver ng center. Ang babaeng pinalayas ni Marahuyo dahil lamang sa nabasag nitong plato. Manang Gin, nahihiyang sabi ni Silang. Okay lang yan Silang, sabi ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa, walang bahid ng panunumbat. Lahat tayo, kailangang matutong magsimula ulit. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. Magpahinga ka muna sandali. Hindi niya tinanggap. Hindi po, Manang. Tatapusin ko to. May kung anong parte sa kanya, marahil ay ang natitirang pride, na gustong patunayan na kaya niyang tiisin ang parusang ito. Habang nagpapatuloy siya sa paglilinis, isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malabo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Iho, tawag nito. Maari mo ba akong tulungan? Nahulog ang aking salamin sa ilalim ng upuan. Napatigil si Silang. Sa normal na pagkakataon, tatawag lang siya ng janitor o kung sino man. Ngunit ngayon, siya ang janitor. Dahan-dahan siyang lumuhod, halos gumapang sa sahig para abutin ang salamin. Nang iabot niya ito sa matanda, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Salamat, iho.
Napakabait mo naman, sabi ng matanda. Alam mo, naaalala ko sa'yo ang anak ko. Ganyan din siya kasipag noon, bago niya ako dinala rito at hindi na muling binalikan. Ang mga salita ng matanda ay tumama kay Silang na parang isang malakas na sampal. Bigla niyang nakita ang kanyang sarili sa kwento. Nakita niya ang kanyang ina sa mukha ng matandang nasa wheelchair. Isang matinding hiya at pagsisisi ang biglang bumuhos sa kanyang puso. Mas mabigat pa kaysa sa pagod na nararamdaman ng kanyang katawan. Samamantala, sa Villa Esmeralda, si Marahuyo ay parang isang tigre na nakakulong sa hawla. Naglalakad siya pabalik-balik sa sala. Ang kanyang isip ay nag-aapoy sa galit. Hindi ako makapapayag. Hindi! Sigaw niya kahit walang kausap. Hindi tayo magiging alila ng matandang yun. May paraan para labanan to. Kailangan nating makahanap ng paraan. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan, mga mayayamang asawa ng mga business partners ni Silang. Ngunit nang malaman nila ang nangyari sa kumpanya, bigla na lang naging abala ang lahat. Ang mga pangakong tulong ay naging mga pautal-utal na dahilan. Naiwan siyang mag-isa, kaharap ang katotohanang ang kanyang kapangyarihan at estado ay nakadepende lamang sa pera na ngayon ay wala na sa kanila. Ang galit niya ay unti-unting nahaluan ng takot. Takot na bumalik sa kahirapan na matagal na niyang tinakasan. Gabi na nang matapos ang trabaho ni Silang sa center. Pagod na pagod siya, ang kanyang mga kalamnan ay nananakit sa mga paraang hindi niya pa naramdaman kailanman. Umuwi siya sa Villa Esmeralda na tahimik. Naabutan niya si Marahuyo sa sala, napapalibutan ng mga bote ng alak. Look at you, tibong ganito. Ang boses ay may bahid ng alak. Amoy pawis, nagmumukha kang basura. Hindi siya kumibo. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Hindi ka magsasalita? Sunod ni Marahuyo. Masaya ka na ba sa ginagawa mo? Silang, masaya ka na bang maging utusan ng nanay mo? Humarap si Silang, ang kanyang muka ay seryoso. At ano ang gusto mong gawin ko, Marahuyo? Ano? Itinakwil na tayo ng lahat. Wala na tayong pera. Ito na lang ang natitira sa atin. May paraan pa. Giit ni Marahuyo. Kailangan lang nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Ngunit habang tinitingnan ni Silang ang nag-aapoy na mga mata ng kanyang asawa, hindi na determinasyon ang nakikita niya, kundi desperasyon. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula siyang magduda kung ang landas na tinatahak nila ay tama pa ba. Bago siya matulog, dumaan siya sa banyo. Isang matandang babae ang naglilinis doon. Nang matapos ito, ngumiti ito sa kanya. Salamat po sa paglilinis ninyo kanina, iho, sabi nito. Malaking tulong po yun. Tumangulang si Silang. Ngunit nang makapasok siya sa kanyang kwarto, ang simpleng pasasalamat na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa buong araw ng paghihirap at kahihiyan, iyon ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya na may nagawa siyang mabuti. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang pakiramdam na yon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang deal na naisara niya sa buong buhay niya. Habang si Silang ay unti-unting natututo sa kanyang bagong buhay, si Marahuyo naman ay lalong nilalamon ng galit at desperasyon. Kung hindi niya kayang talunin si Luwalhati sa legal at pinansyal na paraan, gagawin niya ito sa paraang alam niya. Ang pagsira sa reputasyon nito. Ang unang hakbang niya ay ang media. Gamit ang natitira nilang ipon, nag-hire siya ng isang freelance na mamamahayag na kilala sa paggawa ng mga kontrobersyal at madalas ay walang basehang mga istorya. Nagkita sila sa isang coffee shop. So, ano ang kwento natin? Tanong ng mamamahayag na nagngangalang Rex habang binubuksan ang kanyang laptop. Ang kwento ay tungkol sa isang kawawang matanda na biglang yumaman at ngayon ay ginagamit ang kanyang pera para maghiganti sa sarili niyang pamilya. Sabi ni Marahuyo, ang kanyang boses
ay puno ng drama na tila siya ang biktima. Isipin mo, bigla na lang niyang inagaw ang kumpanya ng anak niya. Pinalayas kami. At ngayon, kinukuha niya ang mga apo niya. Sinadya niyang ilagay ang pighati sa kanyang boses. Interesting, sabi ni Rex. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. May pruweba ka ba? Ang pruweba ay ang aming sitwasyon, giit ni Marahuyo. At ang mga anak ko, ayaw na nilang makita ang lola nila. Natatakot sila. Isa itong kasinungalingan, ngunit sa isip ni Marahuyo, lahat ng paraan ay tama para manalo. Ang pangalawang hakbang niya ay ang pagmamanipula sa kanyang mga anak, sina Hiraya at Sinag. Gabi-gabi, bago sila matulog, sinisimulan niya ang kanyang lason. Hiraya, di ba yung lola niyo, kinukuha niya yung mga laruan niyo dati? Tanong niya sa kanyang panganay. Hindi po, Mami. Pinapahiram lang po namin sa kanya. Sagot ng inosenteng bata. Hindi, anak. Kinukuha niya. At ngayon, gusto niyang kunin si Daddy sa atin. Gusto niyang maging malungkot tayo. Kaya kapag nakita niyo si Lola, huwag kayong lalapit, ha? Umiyak kayo. Sabihin niyo, ayaw namin sa'yo. Kasi, pagtuturo ni Marahuyo, ang kanyang mga salita ay parang isang sumpa. Natatakot ang mga bata, hindi nila maintindihan. Ngunit ang takot sa tono ng kanilang ina ay sapat na para sumunod sila. Ang huling hakbang ng kanyang plano ay ang pinakamasama. Nag-hire siya ng isang private investigator para halongkatin ang buhay ni Atty. Bantayog Recto. Kahit anong dumi, kahit gaano kaliit, kailangan ko ng alas laban sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagbunga ang kanyang mga plano. Nag-text si Rex, ang mamamahayag. May lead na ako. Kailangan ko lang ng magandang litrato. Isang eksenang magpapatunay na inaapi kayo. Iyon na ang hudyat na hinihintay ni Marahuyo. Nalaman niya mula sa isang dating empleyado na si Luwalhati ay regular na dumadalaw sa isang parke tuwing hapon para mag-isip. Kinaumagahan, binihisan niya ang kanyang mga anak ng luma at medyo gusot na damit. Maglalaro tayo ngayon, mga anak, sabi niya. Ang kanyang nangiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Maglalaro tayo ng taguan at ang taya ay si Lola. Dinala niya ang mga bata sa parke. Mula sa malayo, nakatago sa likod ng isang van ay si Rex at ang kanyang kamera. Gaya ng inaasahan, dumating si Luwalhati, nag-iisa. Nang makita ni Luwalhati ang kanyang mga apo, isang ngiti ng purong kaligayahan ang gumuhit sa kanyang mukha. Ilang linggo na rin niyang hindi sila nakikita. Hiraya, Sinag, mga apo ko. Masayang tawag niya, dahan-dahang lumalapit. Iyon na ang senyas ni Marahuyo. Now, bulong niya sa mga anak. Gaya ng itinuro, ng akmang yayakapin ni Luwalhati ang mga bata. Sabay silang umatras. Si Hiraya, ang panganay, ay humagulgol. Ayaw namin sa'yo, Lola. You're bad. Iiwan mo kami. Napatigil si Luwalhati na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang mga kamay ay naiwang nakaawang sa hangin. Anong sinasabi niyo, mga apo? Umalis ka na! Go away! Sigaw naman ni Sinag habang nagtatago sa likod ng kanyang ate. Sa parehong sandali, lumabas si Marahuyo mula sa kanyang pinagtataguan. Tumatakbo na parang isang nag-aalalang ina. Anong ginagawa mo sa mga anak ko? Sigaw niya, sapat na para makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Inagaw niya ang mga bata at niyakap. Huwag ninyong saktan ang mga anak ko. Lubayan mo na kami. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ng telepono ay nagsimulang maglabasan. At sa likod ng isang puno, ang kamera ni Rex ay walang tigil sa pag-click. Ang bawat litrato ay isang bala na nakatutok sa puso ni Luwalhati. Nakatayo si Luwalhati sa gitna ng lahat, paralisado. Ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa sakit nung ipatapon siya. Ang pera,
ang kapangyarihan, lahat ay nawalang saysay sa harap ng mga matang mapanghusga at sa mga luha ng kanyang sariling mga apo. Naramdaman niya na para siyang natalo sa pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ni Attorney Bantayog na kararating lang para sana sunduin siya. Ngunit hindi makasagot si Luwalhati. Ang tanging nagawa niya lang ay panoorin si Marahuyo na dahan-dahang inilalayo ang kanyang mga apo habang ito ay pasimpleng ngumingiti sa kanya. Isang ngiti ng isang demonyong nagtagumpay. Kinabukasan, sumabog ang internet. Ang mga litrato ni Luwalhati na tila sinasaktan ang kanyang mga apo. Kasama ang video ng umiiyak na si Marahuyo na ipinagtatanggol ang kanyang mga anak ay naging viral. Ang artikulo ni Rex na may headline na milyonaryang lola, ginagamit ang yaman sa paghihiganti, sariling mga apo binibiktima, ay shinare ng libu-libong beses. Ang mga komento ay walang awa. Grabe, pera na talaga ang nagpapatakbo sa mundo. Kawawang mga bata, trauma yan sa kanila. Dapat kasuhan niyang matandang yan. Akala mo kung sino? Para kay Luwalhati, ang bawat salita ay isang latigo na humahagupit sa kanyang puso. Nakaupo siya sa kanyang hotel suite, nakatitig sa screen ng tablet na hawak ni Attorney Bantayog. Ang mundo sa labas ng bintana ay nagpapatuloy, ngunit ang kanyang mundo ay gumuho. Ma'am, huwag niyo na pong basahin yan, pakiusap ni Attorney Bantayog. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ito ay isang demolition job. Planado lahat. Ngunit hindi makapakinig si Luwalhati. Ang tanging nakikita niya ay ang mga luha sa mata ni Hiraya at ang takot sa mukha ni Sinag. Totoo man o hindi, nasaktan niya sila. Naging dahilan siya ng kanilang pag-iyak. Anong saysay ng lahat ng ito, Bantayog? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag at mahina. Nakuha ko ang hustisya, pero nawala sa akin ang pinakamahalaga. Naisip niya ang kanyang yaman, ang bilyon-bilyong dolyar sa kanyang bank account, ang kapangyarihan na kayang bumili ng mga kumpanya at magpatayo ng mga gusali. Ngunit sa sandaling iyon, handa niyang ipagpalit ang lahat ng iyon para lamang sa isang yakap mula sa kanyang mga apo. Isang yakap na hindi na niya alam kung makukuha pa niyang muli. Maari nating labanan ito, ma'am, sabi ni Bantayog. Maaari tayong maglabas ng sarili nating statement. Ipakita ang ebidensya. Umiling si Luwalhati. At ano? Hahayaan kong makita ng buong mundo ang hidwaan ng pamilya ko? Hahayaan kong malaman ng mga apo ko balang araw na ang ama nila ay Hindi niya matapos ang sasabihin, kahit sa kabila ng lahat, nanay pa rin siya. Gusto niya pa ring protektahan si Silang sa kahihiyan. Gusto kong mapag-isa. Pakiusap niya. Mag-isip. Iyon ang kailangan niya. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang isip ay lalong napupuno ng kadiliman. Ang babaeng matatag na humarap sa management ng tahanan ng paglimot ay naglaho na. Ang natira ay isang lola na nangungulila, isang ina na nasasaktan. Sa Villa Esmeralda, si Marahuyo ay nagdiriwang. Hawak niya ang telepono, tumatawa habang kausap ang kanyang mga dating kaibigan na ngayon ay biglang nakikisimpatya sa kanya. Oh, girl, grabe talaga. I'm so traumatized. For the kids, alam mo na, sabi niya, umaarte na parang siya ang pinaka-inaaping tao sa mundo. Ngunit nang pumasok si Silang sa bahay, ang kanyang nangiti ay naglaho. Galing si Silang sa center, pagod, ngunit may dala siyang balita. Nakita ko ang article, Marahuyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Oh, nakita mo na pala, sabi ni Marahuyo. Ibinalik ang kanyang kayabangan. Ano? Effective. Diba? Sabi ko sa'yo, may paraan. Ngayon, lahat ng simpatiya, nasa atin na. Hindi kumibo si Silang. Inilapag niya ang kanyang bag sa sahig. Ginamit mo ang mga anak natin. Of course!
Sila ang alas natin. At tingnan mo, gumana. Sinungaling ka, sabi ni Silang. Tinititigan ito ng diretso sa mata. Tinuruan mong magsinungaling at umiyak ang mga bata. Natawa si Marahuyo. So what? It's for the greater good. Para sa pamilya natin to. Para sa pamilya natin? Tanong ni Silang, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. O para sa'yo, Marahuyo? Para sa mga bag mo? Sa mga alahas mo? Sa buhay na ayaw mong bitawan? Natigilan si Marahuyo. How dare you? Alam mo ba kung ano ang ginawa ko sa center buong araw? Pagpapatuloy ni Silang. Nagpakain ako ng isang matandang hindi na makahawak ng kutsara. Inalalayan ko ang isang lolo na halos hindi na makalakad. Nakita ko ang lungkot sa mga mata nila, Marahuyo. Ang lungkot na kagaya ng lungkot sa mga mata ni nanay noong ihatid natin siya sa lugar na yon. At ang lahat ng yun, kasalanan ko at kasalanan mo. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ng ganito ni Silang. Ang lalaking dati sunod-sunuran lang ay nagpapakita na ng ngipin. Umalis ka sa harapan ko, sabi ni Silang. Ang kanyang boses ay naging isang pinal na utos. Gusto kong mapag-isa. Sa hotel, tumunog ang telepono ni Luwalhati. Si Silang. Pinili niyang huwag sagutin. Hindi pa siya handa. Muling tumingala si Luwalhati sa labas ng bintana. Ang lungsod ay puno ng mga ilaw, mga simbolo ng pangarap at tagumpay. Ngunit para sa kanya, ang mga ilaw na yon ay tila mga mapanuksong mata na humuhusga sa kanya. Mayroon siyang pera, mayroon siyang kapangyarihan, ngunit sa gabing iyon, naramdaman niyang mas mahirap at mas nag-iisa pa siya kaysa noong nasa loob siya ng tahanan ng paglimot. Tila ang lahat ay nawala na. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang laban, naisip niya, sana pala, hindi na lang dumating si Attorney Bantayog. Sana, hinayaan na lang niya ang sarili niyang makalimutan sa tahanan ng paglimot. Kinabukasan, ang puso ni Luwalhati Center ay napuno ng mga tao. Ngunit hindi sila mga residente o volunteer. Sila ay mga miyembro ng media, dala-dala ang kanilang mga kamera at mikropono na imbitahan sa isang biglaang press conference na ipinatawag ni Attorney Bantayog Recto. Ang bulong-bulungan ay malakas. Ano ang sasabihin ng kampo ni Luwalhati de la Vega? Aamin ba sila sa kasalanan? O lalaban sila? Sa isang maliit na opisina sa loob ng center, hinarap ni Silang ang kanyang ina. Ito ang unang pagkikita nila matapos ang iskandalo. Ang mga mata ni Luwalhati ay may bakas pa ng puyat at kalungkutan. Nay, panimula ni Silang, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Luwalhati. Tumingin lamang ito sa kanya, naghihintay. Patawarin niyo po ako, sabi ni Silang. At sa pagkakataong yun, ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay bumagsak. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Isang kilos na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Patawad po sa lahat ng sakit na idinulot ko. Naging mahina po ako, naging sakim, naging masamang anak. Niyakap niya ang mga tuhod ng ina. Pero hindi ko na po kayang makita na sinisira ni Marahuyo ang lahat. Hindi ko na po kayang makitang sinasaktan niya kayo. At ginagamit ang sarili naming mga anak. Timula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na digital recorder. Kagabi po. Nay, nag-usap kami. Sinabi niya ang lahat. Inamin niya ang buong plano. Dahan-dahang inangat ni Luwalhati ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Isang kilos ng kapatawaran na mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang salita. Sa conference room, nagsimula ng magsalita si Attorney Bantayog. Salamat sa inyong pagdalo. Alam naming marami kayong katanungan tungkol sa mga alegasyon laban sa aking kliyente. Biglang bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Marahuyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring galit. Anong karapatan ninyong magsalita? Pagkatapos ng ginawa ninyo sa pamilya ko. Sigaw niya,
Sinisigurong nakatutok sa kanya ang lahat ng kamera. Ito ang inaasahan niyang huling pag-arte na maglalagay sa kanya sa panig ng tagumpay. Ginang de la Vega, sabi ni Attorney Bantayog, na natiling kalmado. Mabutit narito kayo, dahil ang susunod naming ipapakita ay para sa inyo. Sumenyas ang abogado. Sa malaking screen sa likod niya, isang audio file ang nagplay. Narinig ng lahat ang boses ni Marahuyo, malinaw na malinaw. So what? It's for the greater good. Para sa pamilya natin to. Pagkatapos ay ang boses ni Silang. Para sa pamilya natin? O para sa'yo, Marahuyo? Para sa mga bag mo, sa mga alahas mo, sa buhay na ayaw mong bitawan, at ang pinakamatinding dagok. Of course, sila ang alas natin. Tinuruan ko silang umiyak at magsinungaling. At tingnan mo, gumana. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mga kamera na kanina'y nakatutok kay Attorney Bantayog ay sabay-sabay na bumaling kay Marahuyo. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Para siyang isang hayop na nasukol, walang matakbuhan. Hindi totoo yan. Edited yan. Gawa-gawa lang nila yan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagiging desperado. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay natanggal na. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Luwalhati kasama si Silang na nakatayo sa kanyang likuran. Hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang saksi. Humarap si Luwalhati sa media, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang kay Marahuyo. Hindi ako nagsasalita ngayon para maghiganti, sabi ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Nagsasalita ako dahil kailangang itama ang mali. Ang mga bata, ang aking mga apo, ay mga inosenteng anghel. Hindi sila dapat ginagamit bilang sandata sa anumang laban. Tumingin siya kay Marahuyo at sa pagkakataong ito, hindi galit ang nakita ng manugang niya, kundi isang bagay na mas tumusok pa sa kanyang puso. Awa. Marahuyo, sabi ni Luwalhati. Ang tunay na kahirapan ay hindi ang kawalan ng pera. Ito ay ang kawalan ng pagmamahal sa puso. At sa bagay na yon, ikaw ang pinakamahirap na taong nakilala ko. Hindi na nakatiis si Marahuyo. Ang kahihiyan, ang pagkatalo, ang katotohanan, lahat ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Tumakbo siya palabas ng silid, habang ang mga flash ng kamera ay sumusunod sa kanya na parang mga kidlat ng paghuhusga. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang ibinato ng isang reporter kay Luwalhati. Ginang de la Vega, anong masasabi ninyo ngayon na napatunayan na kayo ang biktima? Umiling si Luwalhati. Walang biktima at walang nagtagumpay dito. Sa away pamilya, lahat ay talo. Tumingin siya kay Silang na ngayon ay nakayuko sa kahiyan. Ngunit hinawakan niya ang kamay nito at pinisil. Isang senyalis na ito ang simula ng kanilang paghilom. At habang nagkakagulo ang media sa pag-uulat ng pinakabagong eskandalo, si Luwalhati de la Vega ay nanatiling nakatayo, hindi bilang isang milyonarya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na, sa wakas, ay nabawi ang dignidad ng kanyang pamilya. Ang iskandalo ay mabilis na kumalat, ngunit kasabay ng pagbuhos ng simpatiya para kay Luwalhati ay ang paglaho ni Marahuyo. Kinaumagahan matapos ang press conference, nadatnan na lamang ni Silang na wala na ang mga gamit nito. Sa ibabaw ng kanilang kama, kung saan dati puro mamahaling unan ang nakalagay, ay may isang sobrang iniwan. Sa loob nito ay isang sulat. Silang, hindi ko na alam kung paano pahaharap sa'yo, sa mga anak natin, o sa nanay mo. Tama siya. Ang galit at inggit sa puso ko ang nagdala sa akin sa kadilimang ito. Marahil, kailangan ko munang hanapin ang sarili ko, malayo sa lahat, malayo sa anino ng Villa Esmeralda. Alagaan mo ang ating mga anak. Patawad. Walang pirma, walang paalam.
Tila isang multo na naglaho sa hangin. Hindi galit ang naramdaman ni Silang, kundi isang malalim na kalungkutan. Isang pagtatapos na hindi niya inaasahan. Lumipas ang mga linggo. Ang Villa Esmeralda, na dati naging simbolo ng hidwaan, ay unti-unting nagiging isang tahanan muli. Si Luwalhati ay bumalik na, ngunit hindi para angkinin nito bilang isang reyna sa kanyang kastilyo. Sa halip, binuksan niya ang mga bintana para pumasok ang hangin at liwanag. Si Silang naman ay nagpatuloy sa kanyang trabaho sa puso ni Luwalhati Center. Ngunit ngayon ay may bago ng kahulugan. Hindi na ito isang parusa, kundi isang misyon. Ang bawat sahig na kanyang nililinis, ang bawat matandang kanyang pinapakain, ay isang paraan para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan at para hanapin ang kapatawaran sa sarili. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng kwento para sa isang grupo ng mga lolo at lola, nakita niya ang kanyang ina na tahimik na nanonood mula sa pintuan. May ngiti sa mga labi. Pagkatapos, naglakad sila sa hardin ng center, isang hardin na sinimulan nilang ayusin. "Masaya ako sa ginagawa mo, anak," sabi ni Luwalhati habang dinidiligan ang mga halaman. "Dito ko po natutunan ang mga bagay na hindi na ituro sa akin ng business school." "Nay," sagot ni Silang, ang kanyang boses ay pununo ng sinseridad. Ang halaga ng pakikinig, ng pasensya, ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Humarap si Luwalhati sa kanya. "Hindi mo kailangang gawin ito habang buhay para patunayan ang sarili mo sa akin, Silang. Ang mahalaga, natuto ka." "Alam ko po, Nay, pero gusto ko pong gawin to para sa kanila." Tumango si Silang patungo sa mga residente. "At para sa sarili ko." Ang pinakamalaking pagsubok ay ang muling pagbuo ng relasyon sa kanyang mga anak. Sina Hiraya at Sinag ay nalilito pa rin sa biglaang pag-alis ng kanilang ina. Si Luwalhati, sa kanyang walang hanggang pasensya, ang naging tulay. Isang hapon, dinala niya ang mga bata sa harap ng lumang piano sa sala ng Villa Esmeralda. "Ito ang paboritong laruan ng lola ko," kwento niya sa mga apo. "At ito rin ang paboritong laruan ng daddy ninyo noong bata pa siya." Tumingin si Hiraya sa mga tiklado. "Mommy said this is old and useless." Ngumiti si Luwalhati. Ang mga bagay na luma ay hindi nangangahulugang walang silbi. Madalas, sila pa ang may pinakamagandang kwento. Itinuro niya ang isang nota. "Pindutin mo." Nag-aalangang pinindot ni Hiraya ang tiklado. Isang simpleng tunog ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos ay tinuruan ni Luwalhati si Sinag. At sa lalong madaling panahon, ang sala ay napuno ng hindi perpektong musika, ngunit perpektong tawanan. Dumating si Silang mula sa trabaho at naabutan ng eksenang iyon. Ang kanyang ina at ang kanyang mga anak, magkakasama, bumubuo ng bagong alaala sa parehong lugar kung saan gumuho ang mga luma. Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa bodega, si Luwalhati, tinawag siya ni Attorney Bantayog. "Ma'am, may magandang balita po ako," sabi nito sa telepono. "Nakausap ko po ang pamilya de Mora. Lubos po silang natutuwa sa mga nangyari at sa kung paano ninyo ginamit ang inyong yaman. May sandaling katahimikan. At ma'am, si Dom Alvaro de Mora, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya at pinsan ninyo, ay nagpasabing nais niyang bumisita rito sa Pilipinas. Gusto niya raw pong personal na makilala ang kamag-anak na matagal na nilang hinahanap." Napatigil si Luwalhati. Isang bagong kabanata ang muling magbubukas. Ang pamilyang akala niya ay bahagi na lamang ng nakaraan ay handa nang maging bahagi ng kanyang kasalukuyan at hinaharap. Makalipas ang ilang buwan, ang hardin ng Villa Esmeralda ay napuno ng mga bulaklak at tawanan. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay naging sentro ng isang masayang pagtitipon. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Ang Puso ni Luwalhati Foundation na dinaluhan ng mga kaibigan,
mga residente mula sa center, at mga taong natulungan na ng pundasyon. Sa gitna ng lahat ay si Luwalhati. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa kaligayahan. Sa tabi niya ay isang matangkad at may edad ng Ginoo na may mabait na mga mata. Si Dom Alvaro de Moura, na lumipad pa mula sa Brazil para masaksihan ang gabing iyon. Nang una silang magkita sa airport, walang masyadong salitang namutawi. Isang mahigpit na yakap lamang ang kanilang ibinigay sa isa't isa. Isang yakap na nagtagpi sa mga taon ng pagkakawalay. "Kamukha mo ang aking kapatid," bulong ni Dom Alvaro. Ang kanyang boses ay may bahid ng pananabik. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang pamilya. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng gabi ay ang pagbibigay ng talumpati. Inaasahan ng lahat na si Luwalhati ang magsasalita. Ngunit umiling siya at ibinigay ang mikropono sa kanyang anak. Umakyat si Silang sa maliit na entablado. Hindi na siya ang aroganteng CEO na may suot na mamahaling relo. Nakasuot lamang siya ng simpleng barong, ngunit ang kanyang tindig ay mas may dignidad at kapakumbabaan. "Magandang gabi po sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang dating pinuno ng De La Vega Holdings. Ngunit ngayong gabi, nais kong magpakilala bilang si Silang, isang volunteer at anak ni Luwalhati de la Vega." Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at pasasalamat. Sa loob ng maraming taon, akala ko ang yaman ay nasusukat sa laki ng bank account, sa taas ng posisyon at sa dami ng ari-arian. Ang pagkakamaling iyon ang halos sumira sa aking buhay at sa aking pamilya. Pag-amin niya, walang bahid ng pagtatakip. Ngunit tinuruan ako ng aking ina ng isang napakahalagang leksyon. Ang tunay na yaman pala ay hindi nakikita o nabibilang. Ito ay nararamdaman. Huminga siya ng malalim. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng pamilyang buo, ng mga kaibigang totoo, at ng isang pusong marunong magpatawad at humingi ng tawad. At sa yaman na iyon, masasabi kong ako na ang pinakamayaman sa buong mundo, salamat sa aking ina. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa hardin. Bumaba si Silang sa entablado at niyakap ang kanyang ina. "I love you, Nay, and I'm so proud of you," bulong niya. "I love you too, anak," sagot ni Luwalhati. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Maya-maya, umupo si Luwalhati sa harap ng lumang piano na ngayon ay nakapwesto sa gitna ng sala. Ang mga daliri niya, na minsay nanginginig sa takot at kalungkutan, ay marahan at pamilyar na dumampi sa bawat tiklado. Isang himig ng pag-asa ang kanyang tinugtog. Isang himig na nagsasabi ng kwento ng sakit, pagbangon, at paghilom. Ang lahat ay natahimik, nakikinig sa musikang bumabalot sa buong Villa Esmeralda. Isang musikang nagpapaalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw. Habang papalubog ang araw, naupo si Luwalhati sa isang silya sa hardin, malayo ng kaunti sa mga bisita. Mula roon, pinanood niya ang eksena sa kanyang harapan. Si Dom Alvaro na masayang nakikipagkwentuhan kay Attorney Bantayog, ang mga residente ng center na tumatawa kasama ang mga staff, at sa gitna ng damuhan, ang kanyang anak na si Silang na masayang nakikipaghabulan sa kanyang mga apo, sina Hiraya at Sinag. Ang mga tawa ng mga bata ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Ito ang tunay na yaman, hindi ang pangalan ng mga demora o ang mga numero sa kanyang bank account, kundi ang kapayapaan sa kanyang puso, ang pagmamahal na kanyang naibabahagi, at ang pamilyang kanyang muling binubuo. Lumapit sa kanya si Ginhawa, may dalang isang maliit na tray na may tsa at isang sulat. "May sulat po para sa inyo, ma'am," sabi nito. "Galing po sa post office." Kinuha ni Luwalhati ang sulat.
Ang postmark ay mula sa isang malayong probinsya. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Alam niyang galing ito kay Marahuyo. Hindi niya ito binuksan. Tinitigan niya lamang ito at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting walang bahid ng galit o paghihiganti. Isang ngiting puno ng pagtanggap at kapayapaan. Ang kwento nila ay hindi pa tapos. Ang paghilom ay isang mahabang paglalakbay. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng kulay kahil na langit, alam ni luwalhati na ang pinakamahalaga ay hindi ang destinasyon, kundi ang pagkakaroon ng isang pusong handa ng maglakbay muli. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pagsubok, pagbangon, at walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa kakayahang magpatawad. Ang mga sugat na dulot ng pamilya ay may lunas din sa pagmamahal ng pamilya. At higit sa lahat, ang paggalang at pag-aaruga sa ating mga nakatatanda ay isang yaman na hindi kailanman maluluma o mapapalitan ng anumang materyal na bagay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni luwalhati at ng kanyang pamilya. Naway may aral kayong napulot sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.